Magandang araw! Sa araw na ito, tatalakayin naman natin ang dalawang uri ng pagpapakahulugan. Ngunit bago yan, pakinggan muna natin ang mga pahayag na ito. Gumawa si Lola ng pusong mamon para sa akin. Pusong mamon talaga si Lola pagdating sa mga apo niya. Sa napahinggang pahayag, may napansin ba kayong parehong salita? Tama, ang salitang pusong mamon. Pareho ang salita, ngunit magkaiba ang pagpapakahulugan. Sa unang pangungusap, ang mga salitang pusong mamon ay nangangahulugan ng literal na mamon na hugis puso. Samantalang sa ikalawang pangungusap, ang mga salitang pusong mamon ay may mas malalim na pagpapakahulugan na ang ibig sabihin ay isang taong sobrang lambot ng kalooban, mabilis maawa o mabilis masaktan. Pareho ang salita, ngunit magkaiba ang pagpapakahulugan patay sa pagkakagamit dito. Ngayon, halina at talakayin natin ang denotatibo at konotatibo. Ang denotatibong pagpapakahulugan, ito ay ang literal o tuwirang kahulugan ng isang salita. Madalas na matatagpuan ito sa diksyonaryo. Wala itong ibang damdamin o simbolikong kahulugan. Halimbawa, ang salitang ahas. Sa denotatibong pagpapakahulugan, ito ay isang hayop na gumagapang, walang paa at makamandag. Gamitin natin sa pangungusap. Nakakita kami ng ahas sa likod ng bahay. Sunod ay ang konotatibong pagpapakahulugan. Ito ay ang mga di-tuwirang kahulugan o simbolikong gamit ng salita, nakabase sa damdamin, karanasan o kultura. Madalas din itong ginagamit sa panitikan tulad ng tula, kwento at sanaysay. Sa madaling salita, mas malalim ang pagpapakahulugan. Halimbawa, ang salitang ahas, sa konotatibong pagpapakahulugan, ito ay nangangahulugang isang taong taksil o traidor. Gamitin natin sa pangungusap. Tinuring kong kapatid si Rina, pero ahas pala siya. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng salita na ginamit sa denotatibo at konotatibong pangungusap. Ilaw, sa denotatibo, agad niyang binuksan ng ilaw pagdating nila sa bahay. Konotatibo, sinorpresa nila ang nag-iisang ilaw ng kanilang tahanan. Sa denotatibo, ang ilaw ay isang bagay na nagbibigay liwanag, samantalang sa konotatibo, ang ilaw ay ang ina ng tahanan. Ikalawang halimbawa, dinadaga. Denotatibo, dinadaga sila dahil hindi sila naglilinis ng kwarto. Konotatibo, dinadaga ang dibdib niya sa tuwing aakyat ng entablado. Sa denotatibo, ang salitang dinadaga ay nangangahulugang nilalapitan o pinupuntahan ng mga daga. Samantalang sa konotatibo, ang ibig sabihin ng dinadaga ay nakakaramdam ng matinding kaba o nerbiyos. Ikatlong halimbawa, mahangin. Denotatibo, sa labas na lang sila tumambay dahil mahangin. Konotatibo, hindi niya kasundo ang pinsan dahil masyado itong mahangin. Ang salitang mahangin sa denotatibo ay nagpapakita ng malakas na ihip ng hangin. Samantalang sa konotatibo, ang salitang mahangin ay nagpapakita ng pagiging mayabang. Ngayon, nauunawaan na ba ang pagkakaiba ng pagpapakahulugang denotatibo at konotatibo? Kung ganon, subukan natin. Tukuyin natin ang mga pangungusap kung nagpapakita ba ito ng denotatibong pagpapakahulugan o konotatibo. Una, ang bituin sa langit ay maliwanag ngayong gabi. Ikalawa, natinik siya habang kumakain ng bangus. Ikatlo, dugo at pawis ang puhunan niya sa laban na ito. Ikaapat, ginamit niya ang kutsilyo sa paghiwa ng karne. 5. Napunit ang kanyang puso sa sakit ng pag-iwan.
Maaaring isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel o kaya naman ay i-comment ang inyong mga sagot. Nawa ay may natutunan kayo sa araw na ito. Maaaring i-like, mag-comment o mag-subscribe para maging updated sa mga bagong aralin. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli!